Magandang gabi. Ito naman ang ating balita na ating dagdagan ng ating komentaryo. Ladies and gentlemen, ito po, nabasa kong balita na kukomentar sa balita na yung Chinese ambassador ay nagwa-warning na baka aabot sa sitwasyon na economic issue na mangyari. Pag economic issue po, ang mangyari po ay hindi, baka mapauwiin nila yung mga OFW galing Hong Kong, galing Macau na napakarami, itong 300,000 lahat yan, at mga OFW dati na nasa China. Hindi man lang sinaalang-alang nitong ating mga mayabang. Kung magsalita ay akala nila nasa correct na sila. Hindi marunong magsalita ng malumanay para i-argumento ang kanilang argumento. Particularly, yung mga incendiaries ng ating mga senador, kung magsalita, akala mo, wala silang iniisip. Paano yan kung ang standard po ngayon, hi Felix Pulitan, ang standard po ngayon ng sweldo ng mga Pilipino dyan sa Beijing at sa ibang parte ng China ay 70,000 pesos kada buwan. So, paano niyan Ben Marhuerto pasweldohin ng mga tao kung mapapauwi ng China yan? Di natin malalaman. Ang problema nito, yung yabang lang ninyo. Ang problema sa inyo, yabang ninyo. Yabang ninyo. Bakit? Ibig mo sabihin, pag nagsalita ka ng malumanay, maka-China ka na. Makabubo. Ngayon, nakipag-meeting na ngayon si Soto, si Lacson, magkaroon set ng meeting, mag-uusap ang mga senador at imbahada ng China. So, pro-China din sila ni Lacson, pro-China din sila ni Soto. Because of that, tapos si Lisa Aranita Marcos, nung isang araw, 2 days ago, ay umattend pa siya. Wala si BBM, siya lang ang pumunta doon sa embassy ng China. Nagkaroon ng activities ang China at inimbita siya na special guest. Ang masama lang noon, nang upo siya na special guest si Lisa Araneta Marcos, nagsasalita sa screen si Sara Duterte. So, ladies and gentlemen, there is no point each other would be accusing each other na pro-China. Magkakusa nga ng pro-China, pumapasyal ka naman ng China. Di ba, Lisa? Ganun po ang mangyari, mga puro kayo, hipokrita. Ang inisip ni Risa Hontiveros, wala siyang capacity tsaka si Kiko Pangilinan na maka-BBM naman. Alam mo naman ang kanyang asawa, nagsabi pa siya, dati minumura ng asawa niya si Xiaowi, pati anak niya na si Frankie, minumura si BBM. Ngayon, I will pray for you. Tapos nagkamali ka sa choice mo sa Vice President. Ganon po walang kwenta ang ating mga politiko. Hindi sila marunong tumayo kung saan sila, kung pula-pula, kung green, kung dilaw, pink, pula-pula. Yan ang problema sa inyo. Mapagkunwari kayo. Kaya na pag-usapan na natin si Ronald Llamas. Kaibigan ko yan. Ronald, tira ka ng tira, tatawagin mo pa yung iba na chinador. Ikaw mismo nagsalita na nga si Alan Peter Cayetano na kinausap ka na para kausapin ang China ambassador. Yung embassy ng China. At ini-encourage mo si Alan Peter Cayetano na kumbinsin si Nonoy Aquino na huwag magsampa ng arbitral case doon sa The Hague. Kasi ayaw ng China. At saka sinabi mo pa kay Alan Peter Cayetano, Ronald Llamas, na ang China hindi nakipag-usap ng treaty ng maramihan. Gusto nila
man-to-man, Philippines and China lang. So, paano ngayon yan? So, Bendalo, si Tulfo, si si Ramon Tulfo, nag-ambassador panahon ni Duterte, ginawa pa siyang ambassador to China. Tapos sa salita ngayon, napaka-traidor na walang kwentang tao. Akala nila, music to their ears. Yung mga tao niya, mga walang walang tibay na masahan, walang prinsipyo. Tapos, ang alam ko pa sa iyo, Ramon Tulfo, kayo magkakapatid, kumukolekta kayo sa Customs Bureau. Nabasa ko nga yung mga publications ni Ning Santos. So ngayon, ito pakinggan natin ito ngayon, pakita ko sa inyo yung warning ng China Embassy. Pagkatapos niyan, ipalabas ko sa inyo yung interview ni Ted Filon sa yung mayabang na abogado si Attorney J. Batumbakal. Si J. Batumbakal ay nasa fresco. Gabing-gabi na lang ay nasa disco. Mga problema niya kanyang nalilimutan kung sa ibuyugyog. Sumasayaw sa umaga. Sa gabi, dispatsadora. Ayan. Ito po tingnan nyo, title. China, rope puts millions of jobs for Filipinos at risk. Yan. Yan yung mga makakaliwa na akala mo. Mga Pilipino. Susunugin pa nila sinunog nila yung mukha ni Xi Jinping at saka ng ambassador. So kaya nag-warning ang Chinese Embassy in Manila on Friday that moves by some Philippine senators to target its diplomats could jeopardize economic ties between the two countries and cost millions of jobs for Filipinos as the tensions between Beijing and lawmakers over the West Philippine Sea continue to escalate. In a strongly worded statement, Embassy spokesperson G. Lingping criticized proposals by some senators to declare a persona non grata or to recall the Chinese ambassador. He called these efforts political posturing and noted that only the executive branch could take such actions. Any serious damage to diplomatic relations, including downgrading of relations, would cost millions of jobs. G said, urging lawmakers to consider the potential economic impact of their proposals and to approach diplomatic matters with caution. The embassy statement follows Senate President Tito Soto's response to an earlier criticism from the Chinese Embassy to the February 9 Senate Resolution number 256. The resolution condemned the Chinese Embassy's statement, which improperly criticized Philippine officials for defending national sovereignty and maritime rights. Persona non grata. Soto and several senators had discussed filing a resolution recommending that President Marcos declare G's deputy as a persona non grata, but agreed to just pass the resolution instead. In a Viber message to reporters on Thursday, Soto said, when someone triggers you to react and you do not, it's annoying. I prefer to be annoying. G urged senators to ensure their public statements reflect an understanding of international relations. Wala kayong it's another way of saying na bubo kayo, hindi nyo alam ang nangyayari. So, when it comes to serious diplomatic affairs, some politicians behave like children. Tinawag pa kayo na para mga bata. Tinawag kayo ng Chinese diplomat, ng ambassador. Could they at least try to act like adults? Maging matanda na kayo, magpakatanda na kayo. There was no immediate comment from Senate leadership to the embassy's latest statement. G has not responded to requests from the inquirer seeking elaboration on his warning concerning loss of Filipino jobs. Top source of imports. Government data, however, suggests that a fallout in Philippines could extend beyond job losses, with a Chinese pullback risking billions of dollars in trade and investments. China remains the Philippines' top source of imports, accounting for $38.22 billion in 2025.
equivalent to 28.6% of total inbound goods. By comparison, the next target source, South Korea, supplied just 10.58 billion or 7.9 billion percent of imports. China has been the country's top import source since 2013. It is also a major export market, buying 9.330 billion in Philippine goods in 2025, equivalent to 11% of total exports. It ranks behind only the United States, 13.44 billion, Hong Kong, 2 billion, and Japan, 11.7 billion. Investment pledges. China is also a significant investor across the Philippine investment promotion agencies. Philippine Statistics Authority data show Chinese companies pledged 10.25 billion pesos in 2025, more than triple the 2.43 billion recorded a year earlier, an equivalent to 3.68% of the total 273.38 billion in foreign pledges. This places China seventh among the top investment sources, behind Singapore, the Netherlands, Japan, South Korea, and Cayman Islands and the US. Chinese companies are also prominent in the Philippines Economic Authority, one of the country's top investment promotion agencies. Mid-2025 data from the agency show that 118 Chinese companies generated $406 million in exports and provided over 16,000 jobs. 2024 warning. In May 2024, the Bank of America warned that the further in the diplomatic relations between Manila and Beijing caused by escalating tensions over the West Philippine Sea could inflict serious economic damage to the Philippines. China has not been a major source of investments, however, but could possibly have been, as China offered substantial loans and investments in road, rail, and dams and that have not been pursued. The decline in Philippine exports to China, tourism, and investment from China appears worse than the rest of the world, the bank said. You are not in China. Mamayang liberal Representative Leila de Lima, a former senator at China, ito pang isang walang kwentang Leila, di ba? Ba't makipag-away ka pa? Oh, his scathing statement. De Lima said that it was ironic that the embassy official freely expressed his views in the Philippines. Unlike in China, we see this kabubuhan din ay po ito mga senador at De Lima. Bakit nyo bawalan ang Chinese ambassador magsalita sa Pilipinas? Dapat encourage nyo na magsalita. Bakit? Kapag i-encourage nyo, pinapakita natin ang example sa kanila na sa Pilipinas ay may freedom. Sa China, wala. Kaya huwag nyo awayin ang China na ambassador na magsalita rito sa Pilipinas. Oh, kahit sabihin mo, Marwito, pag mayabang na ambassador, sabihin mo ganun, ano gagawin mo? Bin Marwerte, kung alisin ng mga 500,000 na OFW natin doon, kaya mo pasildo yung mga tao ron? Ikaw mayabang, Bin Marwerte. Hindi ganun. Makipag-usap kayo, kaya ang tinatawag diplomasya. Kasi pag diplomasya, malumanay ang pagsalita. Kung ano man ang ating kontra doon, malumanay tayo magsalita dapat. Dominador Lisanin, iniisip ng ilang senador ang magiging kalagayan ng OFW sa entire China. Kaya pala si Pangilinan, Soto, Hontiveros, Lacson, etc. suportahan ang mga kababayan natin na mawalan ng trabaho sa China. Gusto na mawalan ng trabaho eh. Si Greg Evanez Jr., mga grupo ni BBM, mga traidor tulad ni BBM at Tulfo, Brad ng mga Bendalo, Bernard Magtibay, Gilbert Labrador, tapos Nenen Kausing, Ronron Rada. Totoo yan si Atty. Guanzon din ang sabi kasi galing siya sa Hong Kong kamakailan. Thomas Isplana, good evening, Atty. Toto. So, suppose Glenn Anthony Alvarez, Duterte daw may isang salita, kaya pala yung jet ski, election rhetorics lang yan. Kinakano mo, siniseryoso mo. Mga election, mga prakon yun, mga election pautot. Romeo Malana, Panot. Hindi, Panot ako, ikaw, isang tinatawag mo Panot, mas maganda pa, ban user. Lahat ng mga magtatawag sa akin na walang kwenta mga salita, pag hindi kayo marunong mga ad hominem, alisin ko, i-block ko. Ang gusto ko ng mga tao, yung kahit kontra ako, basta magsalita, matalino. Tulpo extortionist, user-friendly din sila. May price tag yan. Oo.
So, pura conception. Duterte lang may isang salita. Good PM, Sir Toto. Bergie Piquero. Sir, nag-vlog sa Tony Libayan, ICC, nagpagulo ng Pilipinas. Oo nga. At tapos Gladys Sherpa. Good evening po. Baka daw na sa November nag-apply si Boying Remulla sa Supreme Court, baka i-appoint si Bujing. Ha? Sampalok. Sir, pwede ba paki-discuss yung kaso ni Soto? Makakalusot kaya si Soto gamit ang freedom of speech? O sige, discuss ko pagtapos ito. Bantayan niyo ako. Mabilisan ko lang ito. Mabilis lang po ito. Roda, yun pa nga. Kaya bang buhay ni Bendalo, tulpong pamilya ng FW? Greg Benyes, hi, hello. Bergie Piquero, Sampalok, palibhasa, walang malasakit sa mga FW. Di nila iniisip ang pwedeng gawin ng China. Dominador Lisanen, hi. Kay Kumaro, Orlando Belvede, good PM attorney. Kasing kumusta na po? Ingat po palagi. Salamat po. Pura Concepcion, hi po. Si Felix Pulitan, hi. Okay, sino pang iba? Ben Marwerte, huwag ka magmayabang-yabang Ben Marwerte. Robing Gibana, for social experiment para sa iyo, magkano ang salary ng isang comfortable living? Comfortable living dito sa Pilipinas? Sa tingin ko dapat dapat mga 50,000 minimum. Ganon lang yung comfortable na yung mga ating tao. Ngayon, sweldo niya, minimum 600. Kung 22 days lang sa isang buwan ang trabaho. So, as 600, mag 700. 7 times 2. So, that is 14. Plus, 15,000 plus lang. Wala. Dapat mahigit 1,000 ang 1,005. Pinaka-comfortable talaga yan. Pwede ng 1,005. A day ha. Times 22 mo. So, 22,000 plus 11,000, that's 33,000 a month. Ben Marwerto, naka-hostage na pala tayo. Totoo naman hostage tayo. Huwag mo gawin ng WPS. Wala pa yan sa atin lang yan, WPS. Hindi pa yan inuunor ng ibang bansa. Mamaya, tingnan mo. Ano bang nagkapag-away sa atin? Vietnam, ayaw. Galit sa atin. Although, pwede sila mag-claim, agawin nila yung Spratlys. Yung Malaysia, pwede rin na agawin. So, Gary Hiyahay reposted this stream. Salamat po. Tapos Alan Felix, sayang din yan, attorney. Views, di yung mga basher. Araw sa good evening po. Sige, na-block ko na Ayaw ko yung ganong klaseng ugali. So anyway, i-play ko po dito yung interview ni Ted Filon kay Attorney J. Batumbakal. Ano naman nabisto siya lumabas na bubo na abogado O yan. Okay lang kayo mag-comment ng bubo ako ha. Walang problema sa akin. Okay lang basta suportahan nyo lang kung bakit ako bubo. Ito. Kasi ang bubo, hindi naman yan discriminating. Kasi nakabase yan sa kung anong alam mo. Pero yung kalbo, hindi nakabase sa kung anong alam mo Di ba? Checkingan muna natin. Opo. Sorry po na at talagang multiple claimants po ito. Po ang nag-determine yan. Yung sources of law yan. Karagatan, puntos po yan. Nasa ilang... So, ang kausap dito Pangatlo, si Batumbakal, ni Ted Filon. Yung pong West Philippine Sea, malinaw po doon. Ang tinutukoy niya, yan po ay isang pangalan na tumutukoy sa katubigan sa paligid ng mga isla na yon. Hindi yung isla mismo. No? So, ibang usapin, yung ating pag-aari ng isla, ibang usapin, hiwalay na usapin, yung pag-aari ng katubigan niya. Kasi nga, ibang sources of law yan. Karagatan, puntos po yan, at nasa ilalim ng utos yan. Yung pagdating dun sa ownership naman ng mga land territories isla, customary international po ang nag-determine yan. No? A matter which is not written. No? Hindi kagaya na sa UNCLOS, NETCT, nakasulat klaro. Pero yung pagdating dun sa pag-aari ng land territory, customary international law po yan. Opo. Okay, sige po. Yan, nakahalo. Opo.
Attorney, so ang status ho ngayon talaga basically po nitong Spratlys Group of Islands na ito, including the KIG, ang status niya ho ngayon talagang multiple claimants po ito. And that's a Kaya na, inamin niya, multiple claimants, hindi lang Pilipinas nag-claim. given now, right? And the claimants po dito, kasama na po dito ang maliban sa China, pati po ang Indonesia, di po ba? Well, yung Indonesia po, wala po siyang inaangkin doon sa Spratlys. Ang matagal ng posisyon ng Indonesia ay hindi sila partido dyan. Dahil ang isla nila Natuna Island lang. Wala namang nagko-contest doon sa Natuna Island. No? Ang mga partido po dyan ay ang Pilipinas, Vietnam, at China. Pagdating sa kalakihan ng mga isla, meron pong ilang portion, mas maliit na parte na kiniklaim ng Malaysia at ng Brunei. I'm Sa sorry. Brunei nga, hindi man katubigan lang. Opo, I'm sorry. So, napakaklaro. Ibig po sabihin, tama po si Marcoleta na hindi natin talaga tudo na pag-ari. Ay, magandang, hindi natin tudong pag-ari ang KIG. Kung ako tanongin nyo, meron lang tayong sovereign rights sa ayon sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration na binasihan nilang United Nations Convention on the Law of the Sea. Pag sinabi convention, agreement. Another word for convention is agreement. Pwede mo tawagin UNALOS, United Nations Agreement for the Law of the Sea. Yan. So ngayon, yung sinabi diyan na sa arbitration, sa decision yan ng 2016, July, ay sinasabi na may rights ang Philippines. Una, ang unang pinag-usapan, sino ba may karapatan sa karagatan na pumapasok mula sa 200 nautical miles mula sa pampang ng Palawan papunta sa gitna ng dagat. Nagdesisyon ang Permanent Court of Arbitration na Pilipinas. Kaya yung claim ng China na ang kanilang 9-dash line ay papapasok pa sa 12 nautical mile limit ay hindi pwede matanggap. So in other words, ang decision ng Permanent Court of Arbitration ay mali ang China sa pagsasabi na mag-insist sila sa 9-dash line. Ang 9-dash line kasi nila kung ito yung ating ito yung ating 200 nautical mile limit galing itong Palawan. Ang gusto lamang yan, 9-dash line ay papasok pa dito sa 12 nautical miles limit ng babase. So, ang problema lamang natin is kung bakit nandyan ang China. Kita mo ng China nang bubumba ng tubig, di ba? So, ano na yun ang problema? Ang problema po natin ay ayaw igalang ng China ang decision ng Permanent Court of Arbitration. So, ngayon, ibig po sabihin dyan, may karapatan ba tayo na tudo ang karapatan natin na magreklamo? Kung ako tanungin ninyo, ang pagkikilala po ng teritoryo ay kailangan may consent ng ibang bansa. Sa usaping ito, dapat pumapayag din ang Vietnam. Ayos din sa Vietnam. Dapat pumapayag din ang Malaysia, ang Indonesia, ang Brunei, ang Taiwan, pati China. Yan po silang nagki-claim. Dapat papayag sila. All right. Hindi naman kasama sa kaso ang Brunei, Malaysia, Indonesia, Taiwan, tsaka China lang, tsaka Vietnam, hindi kasama. In other words, kung hindi ginagalang ng China, mahirapan tayo. That's it. So, ano ngayon ang gagawin natin? Anong nagagawa ba ni Bongbong? Hanggang ngayon, iyak-iyakin lang. Yan bang anti-China? Iyak-iyakin? Tapos, inimbita lang China si Lisa Araneta Marcos, pumunta rin. Kaya, it's a misplaced argument sa inyo pag magsabi kayo ng pro-China. So what? Kung pro-China, ka-traidoran ba yan? Wala pong ka-traidoran kung walang gera. Yung pagbubabumba ng tubig, hindi po gera yan. Yan ang pamamaraan na ginagamit ng lahat ng Coast Guard sa buong mundo.
para hindi walang awayan, kundi tubig lang. Tapos, ang tanong, dahil walang issue na pumasok sa loob ng 200 nautical miles limit natin ang mga Coast Guard ng China, pati Navy nila. Walang talagang pumasok. Tapos nang bubumba pa yung Coast Guard nila. Tanong, masama ba yun? Kung masama, masama yun. Another na tanong, kung masama yun, wala na ba talagang kompletong karapatan ng China? Ngayon, kung tayo magsasabi, wala na silang karapatan. Nanalo tayo sa UNCLOS, sa Permanent Court of Arbitration. Kaya lang ang katotohanan, hindi nila ginagalang yun. So, anong gagawin natin ngayon? Diniklara na rin po ng Permanent Court of Arbitration na rights lang meron tayo. Wala tayong titulo dyan sa dagat. Ang ating titulo na ginagalang ng ibang bansa ay yung mula sa pampang ng Palawan hanggang sa 12 nautical miles limit o roughly about 20 kilometers. 20 kilometers from the pampang of Palawan. Bakit kaya 12? May tanong ba? Natanong niyo ba kung bakit 12? Pwede namang 13? Bakit hindi 14? Bakit hindi 10? Kasi po, ang 12, nung araw, yun ang safe na lugar para bago pasukin ang isang bansa. At kahit meron pa silang tangke, kanyon, ay hindi aabot ang bula. Kasi ang kanyon ng araw, bula Actually, 3 miles nga lang yan. So that's it. So in other words, sa ngayon po, hindi natin teritoryo ang exclusive economic zone na 200 nautical miles limit. Ang teritoryo lang po natin ay hanggang sa 12 nautical miles limit mula sa pampang ng Palawan. So, kung titingnan mo ang batas ng international, ano ngayon ang karapatan ng Pilipinas diyan hanggang sa 200 nautical miles limit? Ang karapatan lamang po natin ay limitado lamang sa pagpe-preserve ng dagat, sa pag-explore o paghalukay ng dagat kung may magkukuha ba tayong mineral dyan o langis o natural gas. At alagaan natin mga bahura. Yan po ang ating karapatan at obligasyon sa loob ng 200 nautical miles limit. Tanong, pag pumasok ba ang China Coast Guard, ang Vietnam Coast Guard, ang American Coast Guard, ang Australian Coast Guard, ang Japanese Coast Guard, pati Navy nila, pag pumasok sa exclusive economic zone, pwede ba tayong umangal? Sabi ni Marwerte, sagutin mo kung pwede kang umangal. Sa batas po, hindi tayo pwedeng umangal. Bakit? Innocent passage lang yan Innocent patrolling lang yan. Pwede naman nila gawin. Tayo rin, pwede rin tayo pumunta sa kanilang exclusive economic zone. Exclusive economic zone lang yan. So ngayon, pag magtanungan ngayon, bakit binumbahan ng tubig? Well, ayon sa report, wala tayo doon pare-parehas. Sila lang mga Coast Guard nandun. Ang ayon sa report nila ay nung lumapit lamang, binumbahan sila. Tapos, kung magre-report naman ng China, sa kanilang report, binabaliktad nilang report. Tayo ang mali. So, ano ngayon? What does it say to us? Anong sinasabi niyan sa atin? Ang sinasabi sa atin, parang sinasampal-sampal tayo. Hoy! Hindi ko mo exclusive economic zone nyo ito, ay wala kaming karapatan dito. Kasi pwede ka naman bumumba ng tubig kung, halimbawa, ayon sa kwento nila, inaatake kami. Nag-akwa sila, nakakanyunin kami, binumba namin tubig. So maging usapin ngayon, sino ba talaga tama? Pero siyempre, Pilipino tayo, mas naniniwala ako sa ating Coast Guard na mali yung kanilang ginagawa ng China. Pero pwede sila pumasok.
Yung kwento mo, dredging na yan, wala akong narinig dyan, Ben Marwerte. Kwento mo lang yan. Pakita mo nga balita na mayroong ganun. Tulungan mo ako. Para kung mayroon, suportahan kita dyan. Wala po akong narinig na nag-dredging. Ang alam ko lamang ay nagpatayo pa ng isla. Hindi dredging. Pero pag sinabi mo dredging, baka nagsip-sip ng buhangin at inipon sa gitna. Hindi po dredging yan ang tawag. So, gano'n ang sitwasyon. Tanong, may kapangyarihan ba tayo na bawalan ang ibang bansa? Ang mga mangingisda nila, bawalan natin pumasok sa exclusive economic zone? Tanong. Bago nyo sagutin, at bago natin sagutin, noong araw, binabawalan natin. At gano'n din siguro iba. Pero sa atin, binabawalan natin. May hinuli pa nga tayo eh. Sagot, ang tamang sagot, wala tayong karapatan na bawalan mangisda ang kanilang mangingisda sa ating exclusive economic zone. Bakit? Hindi naman kasama ang isda sa sulong karapatan natin. Ang sulong karapatan natin ay maghukay, maghanap ng mineral sa ibaba ng lupa. Yung isda, lumalangoy yan galing Vietnam, lumagoy pupunta ng Philippines eh. Pabalik-balik ang isda. Ang tawag sa Latin o sa prinsipyo sa mga isda ay res nullius. Yan po ang mga bagay na walang nagmamayari. Res nullius. Ibig sabihin, nullius none. Magkakaroon na ng pag-aari sa isda kung mahuli mo. At ibebenta mo, yung bumili, yun naman may-ari. Pero unless and until you catch the fish, the schools of fish, hindi mo pag-ari, wala kang karapatan na bawalan ang ibang tao. Ginawa po ng Diyos ang mga isda para sa lahat ng tao sa mundo. Pero of course, kung mga isda sila, ang hinahabol na lang natin, uy, mag-ano naman kayo? Excuse me naman kayo. Ganun lang ho. Pero wala tayong karapatan na arestuhin ang mangingisda nila dyan. Maliban na lamang kung sinisira nila ang coral, na nangunguha sila taklubo, na nangunguha ano-ano pa. Pwede nating hulihin yung gano'n. Pero kung hanggang pangisda lamang na gumagamit ng net, okay lang yan, walang problema. Sa dami ng isda sa karagatan, bakit hindi naman tayo mamamatay? Sobrang daming isda. Unless and until na manghuli sila ng tinatawag na endangered species, wala tayong karapatan na hulihin ang mga nangingisda sa karagatan. Naintindihan nyo na? Naintindihan nyo na? Ang mga sinasabi mo, Alan Felix, ang mga clams sa taklubo, sakop po siya ng endangered species na binabawalan sa buong mundo. Kung seaweeds lang, I don't think seaweeds, palutang-lutang lang yan ang seaweeds eh. Noon lang yan, sinasabi mo, hindi ko alam yan kung totoo yung kwento mo na may hinuli ang Japan sa Chinese fishermen. Magbabago yan kasi ma-realize nila ang isda po ay pag-aari ng Panginoon. Hindi mo ba alam ang salmon? Bumibiyahe ng thousands of kilometers. Pag pinanganak ang salmon, bibiyahe yan. Thousands of kilometers away kung saan sila pinanganak. Kung saan sila naging itlog at nabasag ang itlog. At kung malapit na mamamatay ang salmon, ang ugali ng salmon ay lumalangoy pabalik kung saan siya nanggaling. Yan po, salmon. So, naintindihan na ninyo, yan po katotohanan na relasyon. Kaya huwag tayo magkipag-away. Let us respect each other's rights. May karapatan din sila mabuhay kung isda lang ang pag-usapan. Of course,
Ang rekomendasyon ko talaga dyan, para walang away, magpipirma ng agreement, pwede din kami pumunta sa inyong EEZ, pwede kayong pumunta sa aming EEZ, wala lang bombahan ng tubig, maliban na lamang kung may atake. At walang hulihan ng mangingisda, maliban na lamang kung nangunguha na ng mga taklubo, nangunguha naman kung anong mga endangered species. Nangunguha ng maming. Ang maming, endangered species ang maming. So siguro naintindihan nyo na, no? Usapin din yan para hindi magkaroon ng pirmahan, para hindi magkaroon ng away. Para naman, respetuhin naman ang ating mga OFWs. Okay? So naintindihan na ninyo? That's international law with respect to exclusive economic zone. Huwag kayong makinig sa mga puro mali-mali ang sinasabi ng senador. Kaya nga si Kiko Pangilinan sa argumento kay Alan Peter Cayetano at saka kay Marcoleta. Ito si Antonio Carpio, mali-mali din ito. Ang puntos ni Marcoleta ay, kung ayaw ninyo sumunod sa akin, nalagyan natin ng meets and bounds sa pamamagitan ng paglagay ng tinatawag na geographical coordinates, ay ibigay na lang natin ang KIG. Yan ang puntos doon. So ano yung, para maintindihan nyo, ano yung coordinates? Ang coordinates po, imagine the X and Y. Y and X. Ang X yung nakalinya, naka-parallel o nakalinya kasabay ng equator. Ang y-axis, yun naman yung longitudinal, papunta sa, mula sa South Pole, papunta sa North Pole. So, yan ang coordinates. Saan siya located kung ang pag-usapan natin yung linya papunta sa North Pole? Yan. Degrees ang tawag dyan. Hindi kagaya ng X and Y na lagyan mo number 1x1, 1x2, x3x, or 1y, 2y, 3y. Hindi ganoon, kundi degrees ang pinag-usapan. 1 degree to the west, or 1 degree to the north, from the equator. So, ibig sabihin, 0 degrees, kung sa equator, 0 degrees, up 1 degree. So, ilang degree ba ang Pilipinas sa gitna? Mula sa equator, 15 degrees po. Mula sa equator. Kaya umakyat, papunta sa North Pole, sa 15 degrees na bilang, doon ang Pilipinas, ang sentro ng Pilipinas. Ngayon, pag-usapan mo naman, ilang degrees siya mula sa, kasi ang 0 degree sa pahalang ay nanggaling sa Greenland. Mula sa Greenland, 0 degree yan. Yan pinag-usapan na yun ng buong bansa na dyan ang 0. Papunta sa Pilipinas, 120 degrees. So naintindihan nyo, yan po ang geographical coordinates. Ngayon, kung coordinates yan, linya-linya, maigsi-iksi yun, dikit-dikit. Ganon po yan, latitude at longitude. Pinapaliwanag ko lamang ito po sa mga hindi nakaintindi ko anong GPS, Global Positioning System. Okay? Hanggang dyan lamang po tayo at maraming salamat po. So, ibig sabihin na, ulitin ko lang, wala po tayong titulo sa exclusive economic zone. Anybody can pass through the exclusive economic zone. Kahit anong bansa, innocent passage yan. Maliban na lang kung mga away, di ba? Iba yung away. Maliban na lamang kung ilabagin ang tinatawag na panguha ng endangered species. Ang mangingisda, pwede mangisda. Kahit saan. Bawal yan. Ang Diyos na ang ating kinakalaban kung huhulihin mo ang mangingisda ng ibang bansa. Pagkain yan. Basta hindi lang sila lumabag sa fisheries law. Huwag sila manghuli ng mga isda na may itlog. Kailangan ibalik nila sa dagat yun. Kung may makuha sila sa kanilang net na mga isda na bata pa, ibalik nila sa dagat yun. At kung mahuli sila ng Coast Guard natin na pati mga endangered species,
mga premature na isda ay, ay kinukuha nila, ay pwede silang hulihin. That's it. Kagaya na naalala ko, may kaso ako hinawakan. Ang dinipinsan ko, ang client ko po mga Chinese na taga Hong Kong. Ang Chinese na taga Hong Kong, hinuli sila ng PCSD na mga gwardiya doon sa Palawan. Ang akusasyon ng PCSD tsaka kasama nila Coast Guard, kasama nila Navy, ay nahuli daw nila yung mga Chinese na namili ng isda doon sa Tawi-Tawi, dumaan lang sa Taiwan, sa Palawan, papuntang umuwi ng Hong Kong. Hinuli nila doon. Dumaan malapit. Ang akusasyon sa kanila ay nangunguha doon sila ng maming at saka taklubo doon sa Tubataha Reef. Yan ang akusasyon. Nanalo ako sa kasong ito. Saan ako nanalo? Bakit ako nanalo? Nanalo po ako dahil una-una na-establish ko. Paano nyo malalaman na nangunguha ng taklubo at maming ang mga Chinese na client ko? Ang sabi nyo, malayo kayo. 1.7 miles away. Kasi 1.7 miles, yan pong standard na kung one clear day, may araw, walang ulan, makikita mo pa. So paano mo makikita na ang kanilang karga sa barko ay mga illegal? At nagkwentahan kami, tapos sinabi nila, hinabol namin. Ilang minutes na? 20 minutes. Hindi. Kinwintahan ko sila. Okay, let us talk about speed as against distance. Ilang speed, ilang knots ba yung barko namin? Ilang knots ang anong ginamit nyo paghuli? Speedboat. Ilang knots ba o ilang speed? Gaano kabilis ang speedboat nyo? Kung sa kilometers. Umaabot po kami kahit hanggang 100 kilometers per hour. 100 kilometers per hour? It took you 20 minutes? Kung 100 kilometers per hour at 20 minutes mo siya nahuli, ang ibig sabihin po ay 60 in 1 hour. 60. 100 is 60. So, kung 20 minutes divided by 3. So, 33 kilometers pa lang. Ibig sabihin, 33 kilometers ang distansya na huli nyo, no? Ganun katagal? 33 kilometers ang kan? At 33. So, ganun ang gusto na gagawin. So, anyway, 1 kilometer na lang halimbawa. Tapos, sabihin na 20 minutes. So, kung kalahating kilometro, dapat 10 minutes ang biyahe. Kung hatiin mo pa, dapat 5 minutes. So, kung 100 kilometers per hour at 30 minutes ang biyahe mo, ibig sabihin 50 kilometers ang binyahe ng speedboat. Kung 20 minutes siya nakuha, so 20 times 1, that is 1/3, so 33 kilometers. So, hindi na pwede feasible kasi ang makita mo lang ang barko sa dagat, kung sa dagat ka, 1.7 miles, nautical miles lang. At ang 1.7 times 1.7. So, 1.7 plus 7 times 1, that is 0.4, 2.4, 2.5 kilometers. Kaya nanalo ako. Hindi na patunayan ng Coast Guard ng mga Navy na nanghuli na totoo sinasabi nila. Hindi nila kayang tingnan sa kasi personal, pag gusto mong humuli ng tao, magkaroon ka ng karapatang humuli ng tao kung caught in the act mo, huli mo sa akto. Paano mo sabing huli sa akto kung 30 kilometers away? Hindi mo makikita. Ay, so yan lamang po, at least naintindihan nyo yung on the point of science. Ginamitan ko ng physics, mathematics, ang kaso ko nanalo ako. Na-dismiss, pinauwi yung mga Chinese. Nakakulong sila, pinauwi, pinalabas. Minimum nautical miles, iba ang time to distance sa kilometer. Pag mo na, i-multiply mo sa 1.7, ang 1 nautical mile is equals to 1.7 kilometers ang isang nautical mile. Gusto niyo pa magkakuan tayo? Best in math ako. Engineer ako. Alam niyo yan.
Dimitri Bukaw, kain suka na sinusuka, may plano pang magsanib pirsa para matalo niya si BP. Dominador Lisanen, hanga po ako sa iyo, Dr. Kausing, malinaw po ang paliwanag mo. First year high school lang po ako pero naunawaan ko. Salamat naman naunawaan mo. Tapos, si Pagaw Baker, marami kasi ang nagmi-mislead para atakihin ang mga kritiko ng admin. Isa na si Inso na nagmi-mislead. Wala namang alam kasi si Inso dito eh. Niluloko mga tao. Salot sa'yo, Dr. Toto. Lagi lagi kang nakabase sa batas. Tapos, Jess Fortes, wala sa atin ang problema kundi ang China hindi sumusunod sa kautusan. Ang sagot dyan, Jess Fortes, bakit hindi sila sumusunod? Ilang tanong. Kasi hindi po nila ginagalang ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration. Ang kanilang gusto mangyari, history mula pa nung First Dynasty, amin na yan. Ganon po ang kanilang ano. So, intindihin mo rin kung saan sila nanggaling. Okay? Bergie Piquero, Tulfo Brothers, walang political will at all. Tapos, Ben Marwerte, hindi mo pa nasagot tanong mo. Anong gagawin natin kung inagaw ng China, iisi natin? Wala pong tanong. Hindi inaagaw ang EEC. Ang sabi, ang ginagawa lang nila, pumapasok sila sa EEC natin. Wala silang inaagaw. Kundi, nag-assert pa rin sila, hindi nila ginagalang. Yun ang tamang term. Hindi nila ginagalang ang desisyon ng Court of Arbitration. Okay? Ben Marwerte, nakakaintindi ka ba ng ibig sabihin na hindi nila ginagalang? Dimitri Bukaw, si Erwin Tulfo mayabang ang dating akala mo alam ang batas. John Dubs, lakas makipagigilan sa China ni Brownie. Tas umaasa sa tulong ng Amerika. Hindi niya alam ang bago pumunta ang mga Amerikano sa gera sa Pilipinas. Pag-uusapan muna sa Congress, magbilang muna buwan kung papayag bang US Congress. Bergie Piquero, Geometry Sir, Ben Marwerte, Latitude X. Tama ka, Latitude X, ang longitude yung Y. Nick Quezon, Ricky Quezon, Nicky Quezon, ugali kasi ni Browner. Gusto, kasi gusto kumita ng pera pag may giray. Alam niyo ba yung mga sundalo, isa sa mga korupsyon sa mga sundalo, gumagawa ng report na kunwari may inkwentro para mapaputok kuno nila yung bala. Pero ang totoo, binibenta lang bala. Ganun po ang isa sa mga korupsyon naman ng sundalo. Bergie Piquero, salamat naman at naintindihan mo ang lecture ko. Apolinario Sabino Sr., pwede kang mag-ari ng isda, gumawa ka ng pispan. O yan, iba naman yan. Pispan mo, sarili mo yun. Ilagay mo fingerlings, palakihin mo. Ilagay mo ng feeds. Ben Marwerte, mali yung sinasabi ko kadudong, hindi pwede mangisda. Mali ka. Lahat ng tao pwede mangisda. Mali ka. Ron Roda, lahat ng nangyayari ngayon, utos ni Bangag dahil malala na ang colon cancer niya. Nako, mauna pa siya mamatay kay Digong. Ilan bagyo? Si Digong, payat na eh. Ben Marwerte, alam mo bang mayroong hinuli ang Japan? Ayo, ulit-ulit mo lang yan. Alan Felix, sinasabi ko nga kanina, na noong araw, ang mga bansa-bansa nang huli ng ibang bansa, ibang fishermen na nangingisda. Pero bawal yun. Kasi hindi naman kasama sa exclusive economic zone ang isda. Ang isda hinabol, sabihin na, Sir, dito kami nagaling sa Vietnam ng isda. Tapos hinabol namin, pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Anong sasagot mo dyan, Ben Marwerte? Dominador Lisanen, Commodore Tirila, harapin nyo na yung hamon ni Sin Marcolita. Mga bobo naman kasi mga Coast Guard natin eh. Pati yung nagpapromote, si Pilar ang apelyido. Hindi nga niya alam, akala niya sa loob ng EEC ang Kalayaan Island Group. Ano ko, Navy ka, magbabantay ka ng karagatan natin, mga isla natin, tapos hindi mo alam kung saan ang lokasyon ng Kalayaan Islands Group. Ben Marwerte, sagutin mo tanong mo kadudong kung ano ang gagawin. Ay, ayaw na. Sinagot na ko na yan. Sinagot ko na. Okay. Yan na lang siguro, no? Alan Felix, sayang din yan, Attorney Bius. Okay, hanggang dyan lang. Maraming salamat po.